Mapagpalang Diyos, Ama naming makapangyarihan, Ikaw si Yahweh El Shaddai, ang Diyos na siyang tumawag at pumili sa amin upang Ikaw ay aming pong sambahin, upang Ikaw ay aming paglingkuran. Sa gabi pong ito, Panginoon, minsan pa, iyo kaming pagmasdan sa dakong ito na aming inatatayuhan. Dalangin ko, O Diyos, na lahat na tumugon sa iyong panawagan ay patuloy mo po, O Diyos, na abutin ng iyong mapagpala at mapaghiwalang kamay. At anuman ang kanilang mga pangangailangan sa gabing ito, O Diyos, ito po'y iyong ipagkakaloob. Anuman ang mga alinlangan sa kanilang puso ay palitan ng pananampalataya at pagtitiwala. Dalangin ko rin, Panginoon, na sa oras na ito ay mahayag ang iyong mga salita. Salitang nagpapalakas, nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. At walang uuwi, O Diyos, sa gabi nito na bigo, bagkos, lahat ay tagumpay. Sa iyo lahat ng parangal, sa iyo lahat ng pasasalamat, sa dakila at nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mabuting balita, in John chapter 20, verses 19 up to following verses. At ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan na pakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. My dear friends, my dear brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang kanyang mabuting balita. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At sa po sa mga sangaling ito, maaari na po kayong magsikamayan. Ayan. Kamayan po muna ninyo ang inyong mga katabi. Katabi. Sister. Sister. Brother. Brother. Lalo kang yumayaman. Lalo kang yumayaman. Gumaganda. Gumaganda. At lumulusog pa. Amen? Amen. Amen. Sige po, bigyan po tayo magsupo sa mga oras po na ito. Amen. At nandiyan po yung ating po mga magigiting na preachers, Brother Bong. At siyempre, nandiyan po si Brother Adonis. At sa mga ating council, no? Nag-iisang council dito po ngayon. Ayan. Kaya nag-retreat ulit sila, mga kapatid. No? Bumalik ata sa Abu Ghus. Nag-retreat mag-isa. Hallelujah. Mga kapatid at mga magulang, sa oras po na ito, ang aking po ibabahagi po sa inyo is about Christ-centered. Si Kristo ang sentro. No? Hindi sa kanan, hindi sa kaliwa, hindi sa harapan, sa likuran. Kundi siya po ay nasa Gitna. Harapin mo ang katabi mo. Kapatid, Kapatid. si Kristo
Kristo ba Kristo ang ba sentro ang sentro ng iyong ng iyong pananampalataya? pananampalataya? Amen! Ngayon, ang tanong po dito, sabi niya, what is the reason why the disciples hide o yung sila nagtago? No? Ano yung dahilan? Bakit sila yung nagtago? Dahil sa kanilang takot. No? Ano ba yung takot, mga kapatid? At kanino sila takot? Kayo po ba? Naranasan niyo po ba ang matakot? Yes. Ikaw na nakikinig ngayon dyan sa iyong tahanan, kanino ka natatakot? Kanino ba tayo takot, mga kapatid? Marami sa atin, no? Takot doon sa manilingin. Amen? Utang. Sa pamilya naman, yung anak takot sa tatay, takot sa nanay, baka siya mapalo o mapagalitan. No? So, maraming dahilan, maraming rason, katulad ng mga alagad ng Panginoon. Biruhin niyo, sila yung mga alagad na ng ating Panginoon. Pero, sila'y takot na takot. Ang sabi dun sa una, sila'y takot, mga kapatid ko, dahil, ano po, they have fear and hide because of the Jews. No? Dahil sa mga Hudyo, biruhin mo, kababayan mo, kamag-anak mo, takot ka? Nasaan ang hustisya doon? Hello? Kababayan mo sila, mga Hudyo sila, pero ikaw mismo na taga doon, ikaw mismo na naninirahan doon, ikaw mismo ay nakaranas ng takot. Pero ayaw mo nang pumunta, ayaw mo nang lumabas ng iyong bahay dahil takot ka sa kapwa mo. Di po ba? Marami sa atin ayaw nang umaten, ayaw nang magsimba dahil takot doon sa kanyang kumare na nagchismis sa kanya o yung nanira sa kanya. Marami tayong mga alibay, marami tayong mga dahilan. Bakit? Dahil sa takot. At ang sabi pa nila doon, because they had just seen what happened to their beloved Jesus. Their leader, yung kanilang leader. Nakita kasi nila kung paano at kung ano yung ginawa sa kanilang master, sa kanilang leader. Biruhin mo, sino ang magtatanggol na sa kanila? Wala na yung leader nila, wala na yung namumuno. Di ba sa ministry, mahalaga po na may namumuno. Kaya meron tayong tinatawag na servant leader. At ngayon po, meron pa tayong assistant servant leader. Bakit mahalaga na may leader? Sapagkat pag walang namumuno, ano mangyayari po? Ha? Watak-watak. Ano pa? Di nagkakasundo. Ano pa? Ha? Magulo. No? Kanya-kanya. No? Bahala ka dyan, bahala ko dito. Walang unity. Walang unity. Bakit? Sapagkat walang namumuno, walang leader. Okay, so dito po, mga kapatid ko, nakita nila yung paano nila pahirapan si Jesus. Nakita ng mga alagad po yun, mga kapatid, kaya sila pinagsitakbuhan Di ba? Dati sila ay lagi kasama ng Panginoon, pero nung time na si Jesus ay pinahihirapan, binubugbog, at ibinako sa krus, lahat sila ay nagsialisan. Why? Dahil sa takot. Dahil sa nakita nila na karumal-dumal, kalunos-lunos na dinaanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano ba mga kapatid ko at mga magulang? They have imagined to think that the Jewish authorities could do the same. No? Pwedeng bilang mga alagad, maging siguro kung ako po yung nasa sa side ng mga disipulo,
nakita ko yung ginawa sa aking Panginoon, sa aking Master, siguro maging ako, hindi lang ako magtatago. Baka alis na ako, mag-a-abroad na ako. Hello, alis na ako, lilipat na ng ibang bansa. Ayaw na umuwi. No? Dahil po, ang kanilang iniisip, mga kapatid ko, yung mga leader o yung mga namumuno, mga Jewish authorities, yung may mga makapangyarihan, nung panahon iyon ng ating Panginoon, ay pwede din pong gawin nila sa mga tagasunod ni Jesus. Ay kung kaya nagawa ng mga parisiyong ito, mga eskribang ito, yung ginawa nila kay Jesus, ay kaya din nilang gawin ito sa mga mas mabababa pa sa Kanya. Kung si Jesus nga na tinatawag na nilang makapangyarihang propeta, iginagalang, nare-respeto ng lahat ng tao ng panahon po niya. Pero nung siya po ay hinuli na po ng mga Jewish authorities, yung mga may kapangyarihan, wala nang nagawa. Kaya po, nanlumo ang mga follower ng Panginoon. Nanlupaypay silang lahat, mga kapatid. Kayo po ba, nakakadama po ba kayo ng panlulupaypay? Panlalamig? Amen. Yung dati mong init na paglilingkod, parang wala na yung init. No? Malamig na. Hello? Amen. Pag maraming pagsubok, di ba? Pag puro blessing tayo, wow, thank you, Lord. Salamat, Lord. Ang ganda ng pray ng aking trabaho, Lord. Ang ganda, ang laki ng aking sweldo. Pero kapag part-time ka na, tapos ang pinang-part-time mo buhatin, Diyos mío, por santo buhay na ito! Ganito na lang ba lagi ang aking buhay? Tapos minsan sisisihin na natin ang Diyos. Asaan ka, Panginoon? Nasaan ka? Ilabayaan mo na ako. Ang mga alagad, waring ganun. Grabe yung kanilang lungkot, pagsisisi. Siguro sabi na, sana hindi na kami sumunod sa Jesus na iyan. Dahil sa Kanya, pati kami, ay baka pakayin din kami. Pero nung hindi pa nangyayari yun, sabi niya, Lord, kahit saan kayo magpunta, nandoon kami, susunod kami. Kahit kami patayin, ikulong, bugbugin, nakasama ninyo, hindi ka namin iiwan. Pero nung dumating na po yung panahon na si Jesus ay dumaan na sa madugong labanan, pagpaparusa sa Kanya, lahat sila'y nagsitakbuhan. Hello? Alam Amen. niyo po, mga kapatid ko, hindi mo masasabi na ikaw ay totoong tapat na lingkod ng Diyos pag hindi mo pinagdaanan ang mga matitinding dagok sa buhay. Hindi ka magiging matibay na Kristiyano kung hindi ka makakaranas ng masaktan at masugatan. Ang mga alagad, mga kapatid ko, ay ang kanilang pagtalikod at pagtago dahil sa kanilang takot. No? Ngayon, mga kapatid, bilang tayo mga Kristiyano ngayon, what would happen when we are under the power? Pag tayo nasa ilalim ng kapangyarihan, ng takot at kawalan ng pag-asa. Hello? Ito, tandaan po ninyo ito. Anong pwedeng mangyari sa atin pag tayo nasa ilalim na po ng takot at kawalan ng pag-asa? Una, sinasabi niya dyan yung tinatamad ka na mag-simba o dumalo sa prayer meeting. Ibig sabihin, hindi pa kayo takot ngayon. Kasi nandiyan pa kayo lagi sa prayer meeting, lagi pa tayo nagsisimba. Amen. Ibig sabihin, wala yung takot sa iyo. Pero kapag yung takot ay nagpasailalim ka sa takot at kawalan ng pag-asa, puro negative na yung nakikita mo sa paligid mo, puro masasakit na, madali ka na lang masaktan, madali ka na lang maapektuhan kapag may mga naririnig tayong hindi maganda sa ating pandinig. Kung minsan, dumarating po yung point na, ayaw mo na dyan. Ayaw po ni Father kanina, kaya may mga umalis sa Katoliko kasi sinungitan ng pare. Nagpapabless,
Ayaw ibigay ng kamay, yung pare. Kaya siya umalis. Biruin mo. Anong meaning nung bakit ayaw magpamano si Father? Sige nga. It's a sign of humility. Yun ang ibig sabihin nun. Kaso nga lang, yung tao na yun, kung nakikinig ka kapatid, hindi mo lang naintindihan. Bakit naging ganun? Akala niya, sinokladuhan ni Father. Hindi po. Diba? Yun ay uri lang po ng pagpapakumbaba ng isang lingkod. Bakit ayaw magpa-bless? Hindi naman sa aya, kundi yun ay sign of humility. O maaaring si Father nagmamadali, dahil siya ay busy, kaya hindi agad na ibigay yung kamay. Hello, may nabasa ko niyan sa Facebook kasi Kaya daw siya umalis dahil nasungitan ng pare. Ang babaw naging pananampalataya ng gano'n. Hindi ka totoong alagad ni Kristo. Alagad ka ng demonyo. Nandito ka lang para manira sa gawain ng Diyos. Nandito lang para tumingin ng mali ng kapwa ng iyong kapwa. Mali ng iyong kapatid. And sabi ng Bible, bago ka pumuna ng mali ng iyong kapwa, tingnan mo muna kung meron ka din muta, meron din akong muta. Kasi madalas tayo, maging kami mga preacher, madali kami magpatama, madali kaming magsabi, pero marami din kami mga kakulangan sa buhay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Totoo, hindi? Totoo. Totoo. Uy, kayo na nagsabi na, totoo. Palagpakan natin ang Panginoon. Ano ba? No, ano ba yung pwedeng mangyari sa atin kapag nasa ilalim tayo ng takot at wala ng pag-asa? Sabi niya, tamad na tayo magtrabaho sa ubasan o sa gawain ng Diyos. Tinatamad ka na. Hello, nakikita mo na gumagawa yung iba, pero ikaw nandiyan ka lang. Wala ka ng desire na gumawa, tumulong. Kung wala na tayong pake, wala na tayong pakialam, bahala kayo dyan, basta ako, dito lang ako. Kasi, yung nananaig sa atin yung takot na, mamaya pag gumawa ako dyan, sabihin nila, pinangungunahan ko sila. Baka sabihin nila na masyado akong mapapil. Hindi. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay personal. Gawin mo yung dapat mo. Yung best mo kay Lord. Ano sila kung hindi sila gumawa? Basta ikaw gumawa. Pero marami kasi sa atin, tamad na nga. No? Tamad ng kumilos, tamad ng maging manggagawa. Dati noon, mga 90s, ang gawain ng Diyos, ang dami mga gusto mag-coordinator. Gusto mag-preach, gusto mag-worker. Pero nung nakikita nila ang core group pala ay puro abono, sabi na, ayaw mo na dyan. Puro abono pala. Tama ba? Ano po? Ayaw na maglingkod, ayaw na maging core group, bunutan na, ayaw pa. Nabunot na siya. Tama, hindi. Maraming gano'n, ayaw ko po kasi hindi mo kaya. Hindi niya kaya dahil nananaig yung takot. Mapapala ko naman dyan kung maglingkod ako. Anong makukuha ko dyan? Diba? Nasubukan niyo na bang tanungin ng ibang mga tao na, magkano sahod mo dyan? Diba? Ako ilang beses na akong natanong niya, magkano sahod mo dyan sa ginagawa ko? Wala po. Voluntary po kami. Kaya nga volunteer worker. Kaya kung meron man kami natatanggap na stipend na galing sa ministry, yan ay ang palubag-loob sa mga preacher. Wala pa nga yung LO dyan At never kami nang hingi ng LO sa inyo. Ang sabi nga ni Pablo, kahit may karapatan kami humingi, tumanggap, bilang mga tagapagpahayag, hindi namin ginagawa. Why? Sapagkat ang nais ng ating punong lingkod, kusang pagkakaloob.
sa mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kung akala Amen. ninyo malaki ang sahod namin dito, nagkakamali po kayo. Wala po kami sahod dito. Yes, yung binibigay ninyo, ano lang po yan, transportation allowance, mga kapatid. Kulang pa. Eh kung nakabangga kami ng ano dyan, nang naglalako ng money, kasi hindi babayaran namin yun. Ano po ba? So mga kapatid, yan po yung nangyayari po, pero di lang tayo magkakaw ng Panginoon, dapat hindi tayo tamarin sa pagtatrabaho sa gawain natin. Amen. Magagawa ka, ano hindi ganun manggagawa ka? Amen? Amen. So, preacher mag-preach. Amen po ba? Amen. Nagpupuyat, nagsusunod ng kilay, kahit ang hirap unawain, kahit mahirap intindihin, sinisikap namin maunawaan. Kasi bago dapat namin maipangaral, dapat kami mismo muna ang makaintindi at makagawa nito. Amen. Amen po ba? Ngayon, kung di man namin ito nagawa, narinig ninyo, ay di salamat dahil narinig mo ang mensahe ng Diyos. Amen? Amen. Ano pa mga kapatid ko? No? What would happen when we are under the power of fear and hopelessness? Yung tinatawag na limited na yung ating prayer time. Limitado na yung ating pong panalangin at yung ating worship kay Lord. Di ba? Maging ako po, dumarating po yung time yun, parang minsan, pagpagod ka sa trabaho, minsan, tutulog ka na lang, hindi ka na nakapagdasal. Dati noon, alas 3, gigising, worship kay Lord, no? Kukunin ko yung gitara, mag-worship sa trabaho. Naku po, baka palayasin ako ng amo ko. Pag ako'y nag-worship doon sa aking kwarto, ay magkakatapat yung kwarto, hindi pwede. Pero noon, nung ako po'y full-time sa ministry, naku po, lagi po niya madaling araw nagising, nagbabasa na ng Bible, nag-aaral na, nagdadasal na, sama-sama kami mga preacher sa isang opisina. Ang sarap mga kapatid, iba yung pakiramdam na talagang babad ka sa worship, babad ka sa prayer. Pero dito ang hirap mga kapatid. Ang hirap, pero salamat sa Lord dahil sa kabila ng yung mahirap na gawin ang isang bagay na ito, pero hindi magiging mahirap sa taong mayroong pusong hangarin na manalangin at sumamba sa ating Panginoon. Amen. Amen? Ngayon mga kapatid, ituloy po natin. When Christ is the center of our life, mga kapatid ko, ano po yung pwedeng mangyari sa atin, mga kapatid? Meron po tayong ilang bagay na ating pong pag-uusapan. Kapag si Kristo ang naging sentro na ng ating pong buhay, pananampalataya, buhay paglilingkod, ito yung sinasabi niya doon po sa verse 19. Di ba yung mga alagad, takot na takot sila dahil wala ng kanilang Panginoon. But yung oras na yun, biglang pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Saan daw tumayo? Sa gitna. Sa gitna ng mga alagad. Ano ibig sabihin yung mga alagad? Nagkakatipon sila. No? Nagkakatipon. Katulad ng dati nilang ginagawa. Kaso nga lang, yung time na yun, sila takot na. Pero ang ginawa ng Panginoon, tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang Panginoon. kapayapaan. Although sa mga Hudyo, normal lang yun, ordinary lang yun na sinasabi nila, di ba? Shalom, di ba? Tama? Shalom. Ganon. Pero sa Panginoon, hindi lang mas na ordinary yun na peace be with you. Kundi, parang sinasabi niya, pumanatag kayo, ako'y buhay. Ito, nandito na nga ako. Kaya pumanatag kayo. So, kapag ang Panginoon ang naging sentro ng ating pong buhay, pananampalataya, will make us peaceful. Mararanasan natin yung tunay na kapayapaan. Amen? Amen. Iba yung peace ng idinudulot ng mundo. Malayo yun sa kapayapaan
na ito'y galing kay Kristo. Yung peace sa mundong ito ay temporary lamang at mayroong limitasyon. Pero ang kapayapaan na galing kay Kristo, ito po'y isang perfect. Di ba sabi niya doon sa Isaiah chapter 26 verse 3, ang sabi niya, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Mababasa din natin yan doon po sa Filipos chapter 4 verse 7. Pangalawa mga kapatid ko, will make us joyful. Okay? Anong sabi niya dyan mga kapatid ko in Matthew chapter 28 verse 20? And surely I am with you always to the very end of the age. Ang sabi niya. At sinabi pa niya rito, John chapter 16 verse 12, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world, yung sanlibutan. No? So, dahil sinusure ng Panginoon, sinisigurado ng Panginoon na dapat tayong magsaya, dapat tayong maging joyful lagi sa Panginoon, sa paglilingkod, kahit sa sitwasyon man na napakabigat, napakahirap, magsaya ka pa rin, ngumiti ka pa rin, magpuri ka pa rin. Dahil, ang sabi ng Lord, napagtagumpayan ko na ang mundo. Amen. Kaya lahat din tayo na mananalig at naglingkod kay Kristo ay magtatagumpay rin. Amen. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, mga kapatid ko, will make us useful. Kagamit-gamit, kumbaga. Yung dati, yung mga alagad na nakaupo na lang, nandun na lang, nagmumukmuk sa sulok, hindi na makalabas, takot na magpakita. Pero nung dumating sa gitna nila ang kanyang presensya, ang Panginoong Yesus, anong nangyari po mga kapatid ko? Hello? Anong nangyari po? Sila po ay ginamit na ng Panginoon. Naging kagamit-gamit na sila. No? Anong sabi niya doon? Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Ulihin mo? Kapag sinabing I sending you, ibig sabihin gagamitin ka ng Lord. Gagamitin ka kung saan ka gagamitin ng Lord. Kung ano yung gusto niyang paggamit sa iyo. Halimbawa, gagamitin ka niya para magbahagi ng kabutihan ng Diyos, mag-share ng Word of God, mag-share ng mga miracle na naranasan mo buhat sa Panginoon. Amen? Dati, takot kang mag-share. Pero ngayon, masipag ka na, ayaw mo nang bitawan yung microphone. Overtime ka palagi, Brother Ay. Diba? Dati noon, takot na takot ako, mahiyain ko ako, pero sa kalukuhan, walang hiya. Pero nung dumating yung salita, calling ng Panginoon, ako po ay nakahawak na ng microphone at nagpapatutuo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Pero din po sa ating lahat, mga kapatid. So, ang nais ng Lord, kapag siya naging sentro, gagamitin ka niya, maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Amen? Huwag kang papayag na taga-upo pa lang, taga-sira lang ng upuan. Dapat ikaw ay mangarap ng Lord. Gusto ko rin po, gamitin mo ako kung saan mo kaluuban. Kung saan ang gusto mo, Lord, gamitin mo ako. Amen? Amen. Dahil yan ay nanghihingi sa Panginoon. Pero kung hindi mo pinapangarap na magpagamit kay Lord, free ka. Meron tayong freedom. Kung ayaw mo, sabi na lang, huwag mo. Diba? Ayaw mo eh. Diba? Pero ang Panginoon, dumating sa gitna nila. At ang sabi niya, kung paano ako sinuko ng Ama, kayo rin isinusuko ko kayo. Kayo. Saan kayo gusto isugo? Sa Gaza? Sa Syria? Saan? Ha? Papayag ba kayo? Halimbawa sinabi ng Holy Spirit,
Sister Mavic, kailangan mong pumunta ng Gaza. Ano gagawin ko doon? Pang-aralan mo yung mga terorista. I-share ko yung kabutihan ko doon. Ha? Sa tingin mo po ba, pag sinabi ng Lord John, hindi pwedeng mangyari? Mangyari. Yung mga propeta nga ni Lord eh. Di ba? Kahit sila takot na takot, pero pag sinabi ng Lord, pumunta ka doon sa Nineveh, pang-aralan mo sila. Sino po yan? Si Jonas. Halos ayaw niya. Bakit alam niya ang buhay doon sa Nineveh? Mga taong mamamatay. Masasamang loob. Bakit ako pupunta doon? Dahil ang pamilya ni Jonas ay nakaranas ng kalupitan ng mga taga-Nineveh. Pero walang nagawa si Jonas. Bakit? Pinalamon sa pating. Diba? Biruin mo, special pa. Pating pa ang kanyang sinakya para makarating na Nineveh. Kaya ka ba pating pa kailangan ng sakyan mo? O dinosaur? So hindi na, siyempre, pag sinubo ka ng Panginoon, yes Lord. Diba? Paano kung pupugutan ka ng pulido? Naku, ibang usapan na yung brother. Ayaw ko pang mapugutan ng ulo. Pero wag po kayo, maraming Kristiyano po na nangangaral sa ibang bansa. May mga pinahihirapan, pinapatay. At yung iba po karamihan, pinupugutan ng ulo. Nangyayari na yun sa huling araw, itong panahon natin. We are in the last days, mga kapatid. Noon, naririnig lang natin, pero totoo yun dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalatayang Kristiyano, dahil sa kanilang pangangaral tungkol kay Kristo, namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya tayo, kung hindi pa tayo nakakaranas ng ganon, ibig sabihin, hindi pa tapos yung mission natin. Hindi ka pa pinugutan ng ulo. Kung pinutulan ka lang ng kuko, okay lang yun. Amen. Tutubo pa. Pero kung ulo na yung pinutol, mahirap na yun. Wala na talaga. Pero, malaki naman ang iyong gantimpala sa kaharian ng Diyos. Amen. Bakit gamit-gamit ka? Amen? Amen. Ayan. At ano ba mga kapatid ko? Will make us powerful. Yun. Kung ikaw ay kagamit-gamit ng Panginoon, hindi papayag na gagamitin ka na hindi ka bibigyan ng kapangyarihan. Ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang sinumang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. Ngunit ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So do you have authority na kapag sinabi nila, sister, lahat ng kasalanan mo dahil ikay nanalig kay Kristo, lahat ng yan pinawi na ng Diyos. Amen. There is power in what they say. Pag sinabi ng mga disipulo, gagaling ka, gagaling ang tao. Amen. Naalala niyo po ba yung anino pa lang ni Peter? Yung mga taong may kito, may mga taong may karamdaman doon na nadadaanan, anino pa lang ni Peter. Katulad ng asan yung anino po. Lahat yan, halimbawa yan. Pag nadaanan ng tao may karamdaman yun, instant healing. Ganun ka-powerful. Yung kapangyarihan ay binigay ng Diyos sa mga disipulo. Si Elijah, sa Old Testament si Elijah o yung buto pa lang niya, Elias. Buto ba ni Elias? Kung di ako nakakamali, no? Nadikit lang doon sa bangkay na ililibing na. Nadikit doon sa buto ng propeta ng Diyos na buhay yung patay. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo, makamayan mo lang yung tao yun, gagaling na siya. Gusto mo, yung kapangyarihan bigay sa inyo ng Lord, mangitian mo lang yung isang tao, maisasama mo na sa gawain ng Diyos. Amen. Ba yun? May panalangin mo, yung taong yun, sa kanyang karamdaman, ay gagaling. Makatungan ng iyong kamay, ay gagaling. Ano ba? Mapalayas mo yung masamang espiritu na nandoon na sumanib doon sa tao. Yun ay nakadepende
sa kakayanan at sa ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya hindi lahat binigyan ng ganung kapangyarihan. May iba't ibang kapangyarihan. Katulad namin, preacher, hindi lahat mayroong kakayanan magpagaling. Meron dyan ang kanyang kakayanan, yung power, yung to preach. Ipangarap sa ng Diyos. Yung iba naman, nagpapagaling. Amen? Amen. Kaya ipanalangin ninyo na nawa, dagdagan pa ni Lord yung kapangyarihan binigay sa amin ng Lord. Dahil kayo din ang makikinabang. Amen. Hindi naman kami. Kayo ang pagpapalain. Totoo, hindi. Sino ang pinagpapala? Yung nakikinig o yung nagpipreach? Yung nakikinig. Ako, paglabas ko dito sa pulpito, pagbaba ko, wala na akong alam. Mangmang po ako. Sino ako sa harapan ng Diyos? Wala. Higit pa sa basura ang buhay ko. Wala akong may pagmamayabang sa Panginoon. Kung nagiging kagamit-gamit ako, nakakabisa ko ng ganito ngayon, hindi ko yan binili. Regalo lang yan. Amen. Makakabila ko, mga ano lang po. Pero karamihan po sa sinusuot ko, yan, blessing ng Lord. Kaya, magyayabang ako sa Panginoon. Wala akong may pagmamayabang. Dahil kahit sa katiting, wala tayo sa Panginoon. Amen. Yan ay galing sa Kanya. Amen. Yan ay dagdag lamang sa pagpapala ng Diyos. Pero ang tunay na pagpapala ng Diyos nandoon sa Kanyang kaharian. Amen? Amen. Lahat ng yan, iiwan mo. Iiwan mo. Ang tangi mong madadala sa harapan ng Diyos ay ang iyong buhay na may pananampalataya. Amen? Kaya kapatid, sa oras na ito, kailangan sa araw-araw ng ating buhay, lagi mong isigaw ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? Isigaw mo ang pangalan Jesus. Amen. Katulad ng mga alaga. Nila si Lord, tuwang-tuwa sila. Nakita nila ang kanilang Panginoon. Kaya sa gabi ito, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, speak the name of Jesus. Amen. At ang pangalan Jesus ay napakabanal. Hindi mo yan pwedeng gamitin para manira ng iyong kapwa. Hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus para manlamang ng iyong kapwa. Ang pangalan ni Jesus ay napakabanal. Kaya po, anuman ang karumihan natin, anuman ang ating mga karamdaman ngayon, speak the name of Jesus at maranasan mo ang miracle. You experience instant healing and deliverance. Handa po ba kayo na maranasan ang Amen. pangalan ng Diyos? Amen. Speak the name of Jesus. Amen. Kung problema ka, call the name of Jesus. Call Him. Sa araw-araw nalulungkot ka, stress ka, depressed ka, may matindi kang karamdaman, sinabi ng doktor, may taning lang buhay mo, sigaw mo. In Jesus' name. Amen. I am healed. I am strong. I am a victorious Christian. Yun lagi ang dapat mangibabaw sa atin. Hindi yung takot, at kawalan ng pag-asa. Dahil ang totoong pinagyarihan ni Kristo, ang lagi nakatatag sa kanyang isip ay mga positibong bagay. Like Jesus. Hindi niya tinignan ang mga maling nagawa ng mga alagad. Hindi niya tinignan yung kanilang mga katrayturan. Hindi niya yung tinignan. Ang tinignan niya sa kanila yung kanilang kabutihan. Dahil alam ni Lord, bilang tao, may mga kanya-kanya din silang kahinaan. Pero hindi yun tinignan ng Panginoon. Totoo siya, ano pagyaman ko sa inyo? Buhay na ako, babalik na ako sa langit. Pero ang ginawa ni Lord, inabot pa niya ang mga alagad sa kawalan ng pag-asa, kawalan ng takot, sa kabila ng kanilang mga ginawa. Ang
Panginoon ay tapat pa rin sa kanila. Kung tapat si Jesus sa kanila, sa mga disipulo niya, siya rin ay tapat sa lahat na naglilingkod sa Kanya. Amen. Hindi tinitignan ng Panginoon gaano makarumi. Hindi tinitignan ng Lord gaano kalaki ang utang mo sa Kanya. Dahil kailanman hindi natin mapabayaran ang ating mga utang sa Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buhay. Dahil lahat ng yan ay bayad na. Ang dami mo na lang gawin ngayon. Speak the name of Jesus. Amen. There is healing in the name of Jesus. Amen? Kaya sa oras mo na ito, I invite you to stand and raise your hand, close your eyes, and feel the power, the presence of the Holy Spirit. I-invite mo ang Panginoon ngayon sa buhay mo. Takot! Walang kailan para tayo mawala ng pagkas. Let's speak the name of Jesus. Amen? Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe, sa iyong mga salita na patuloy na aming natatanggap. Nawa o Diyos, nawa patuloy kong magrima sa aming mga puso. Nawa maghari sa amin ang kapayapaan. Mapuno kami ng kagalakan at maging kagamit-gamit ang aming pong buhay habang kami nandito sa mundo ito. Amen. Piliin kami, Panginoon, na may kapangyarihan. Amen.